May mga umagang parang mabigat ang dibdib, tahimik ang paligid, pero ang puso mo parang may gustong isigaw. Sa ganitong sandali, hindi mo kailangang maging matatag. Ang kailangan mo lang ay huminto sandali at hayaang marinig mo ang tinig ng Diyos. Sapagkat sa bawat pagising mo, may panibagong biyayang inihanda siya para sa iyo. Sabi sa awit 5:3, sa umaga dinirinig mo ang aking tinig, O Panginoon. Sa umaga aking inihahanda ang aking panalangin sa iyo at ako'y nag-aabang. Kaya ngayong umaga lumapit tayo. Ialay natin ang araw na ito sa Kanya. Magtiwala ka, hindi ka nag-iisa. Andito ang presensya ng Diyos. Simulan na natin. Tahimik ang umaga. Ang mga bituin ay unti-unting nawawala sa langit habang ang liwanag ng bagong araw ay dumarating. Parang sinasabi ng Diyos, anak, gising ka na, may bago akong inihanda para sa iyo. Sa bawat paghinga mo ngayon may grasya, sa bawat tibok ng puso mo may layunin, hindi ka aksidente. Ang paggising mo ngayon ay patunay na hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya bago ka pa lumabas ng bahay, bago mo pa harapin ang mundo, lumapit ka muna sa presensya niya. Walang mas mahalaga sa simula ng araw kaysa sa marinig mo ang tinig ng Panginoon. Sapagkat kapag ang Diyos ang nauna sa lahat, ang lahat ay susunod sa kanyang kagandahang loob. Sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Kaya ngayon, itigil mo muna ang lahat. Ihanda mo ang puso mo. May gustong sabihin ang Diyos sa iyo. Pakinggan mo siya. Isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw mong maranasan ang gabay niya. Pikit mong dahan-dahan ang iyong mga mata. Ilayo mo muna ang iyong isip sa mga alalahanin ng mundo. Huminga ka ng malalim at hayaan mong dumaloy ang presensya ng Diyos sa puso mo ngayon. Wala kang kailangang patunayan. Wala kang kailangang dalhin. Lumapit ka lang at ang Diyos ang bahalang kumilos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami ngayon. Buong puso kaming lumalapit sa iyo. Hindi para humingi ng kayamanan, hindi para habulin ang tagumpay sa paraan ng mundo, kundi para sa isang bagay na higit sa lahat, ang iyong presensya. Kailangan ka po namin. Sa simula pa lang ng araw na ito, ikaw ang aming tinatawagan, ikaw ang aming hinahanap, ikaw ang aming tinatahak. Panginoon, salamat po sa panibagong umaga. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, sa liwanag na unti-unting sumisinag sa aming mga bintana, sa katahimikang ito na nagpapaalala sa amin na buhay ka, tunay ngang dakila ka, O Diyos, hindi ka natutulog. Kahit kami pagod, ikaw ay patuloy na gumagawa para sa aming kabutihan. Sa oras na ito aming itinataas ang lahat ng bahagi ng araw na ito sa iyo. Bawat lakad, bawat desisyon, bawat salitang lalabas sa aming bibig, bawat kilos, naway maging alinsunod sa iyong kalooban. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari mamaya, pero alam naming ikaw ang may hawak ng lahat. Panginoon, hiniling po namin ang iyong banal na direksyon. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, bigyan mo kami ng tahimik na kaisipan. Linawin mo ang landas. Kung saan mo kami nais dalhin, doon kami susunod. Dulungan mo po kaming makinig, hindi lang sa boses ng aming emosyon, kundi sa iyong tinig na puno ng kapayapaan. Turuan mo kaming maghintay. Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming sumunod, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, sapagkat alam naming mas mataas ang iyong mga plano kaysa sa aming mga pangarap. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Ngayon, O Diyos, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kung may pride sa aming puso, alisin mo. Kung may inggit, galit o hinanakit, hugasan mo ito ng iyong banal na dugo. Huwag mong hayaang hadlangan ng aming damdamin ang iyong biyaya. Kami nagpapakumbaba at nagsusuko. Nais po naming maging dalisay sa iyong paningin.
Patawad, Panginoon, kung may mga araw na kami naging abala sa mga bagay ng mundo at nalimutan ka. Patawad kung minsan ang aming panalangin ay naging paulit-ulit na salita lang, hindi galing sa puso. Ngayon, ito'y mula sa kaibuturan ng aming kaluluwa. Isa itong sigaw ng pananampalataya. Tulungan mo kaming manalangin hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalatayang ikaw ay nakikinig. Sa oras na ito, hinihiling namin ang kagalingan para sa mga may sakit. Sa katawan, sa isipan, sa damdamin, ikaw ang aming manggagamot. Wala pong imposible sa iyo. Ang isang haplos mo lang ay sapat upang gumaling ang bawat bahagi ng aming pagkatao. Hawakan mo ang bawat pamilya, lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa. Palakasin mo ang loob ng bawat ina na pagod na, ng bawat ama na nabibigatan, ng bawat anak na naguguluhan. Ama, sa gitna ng aming kahinaan, nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat pag-iyak namin sa gabi, nandoon ka. Sa bawat pagod naming katawan, ikaw ang nagpapalakas. Sa bawat tanong namin, ikaw ang sagot. Sa bawat hindi ko na kaya, ang tugon mo ay, "Anak, ako ang lakas mo." Ngayon, hinihingi namin ang proteksyon mo sa buong araw. Ilayo mo kami sa kapahamakan, aksidente, sakit at kasamaan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami, ang aming tahanan, ang aming pamilya. Sabi sa awit 91:11, sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Nais naming manalig na sa bawat hakbang may gabay ka. Panginoon, basbasan mo po ang aming mga trabaho, negosyo, mga pagsusulit, mga plano at pangarap. Kung ito'y ayon sa iyong kalooban, buksan mo ang pintuan na walang sino man ang makapagsasara. Ngunit kung ito'y hindi sa iyo, isara mo ito upang hindi kami maligaw. Higit sa tagumpay ng mundo, ang nais po namin ay ang katuwang ka namin sa bawat tagumpay. Bigyan mo po kami ng puso na marunong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Huwag mo kaming hayaang maging manhid sa kabutihan mo. Sa bawat basong tubig, sa bawat pagkain sa lamesa, sa bawat halakhak ng anak, sa katahimikan ng gabi, ang lahat ng ito ay mula sa iyo. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, hindi lang dahil sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ang aming sandigan. At ngayon, O Banal na Espiritu, iniimbitahan ka po namin. Puspusin mo kami, linisin mo ang aming puso, paalabin mo ang aming pananampalataya. Minsan po ay nanlalamig kami, minsan napanghihinaan ang loob, pero sa iyong presensya, muling nabubuhay ang apoy. Hayaan mong ngayong araw, hindi lang kami basta magpatuloy, kundi magtagumpay, hindi lang makaraos, kundi makakita ng biyaya, hindi lang basta lumakad, kundi lumakad ng may layunin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, ang aming kaibigan, ang aming hari. Siya ang simula at wakas ng lahat. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At sa Kanya kami nagtitiwala. Sa Kanya kami umaasa. Sa Kanya kami nagpapasalamat. Amen. Kung naramdaman mo ang pagyakap ng Diyos sa panalangin na ito, mag-iwan ka ng komento at isulat mo, "Narinig ko ang tinig ng Diyos." Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng taong nais mong ipagdasal. Sama-sama tayong mananalangin para sa isa't isa. At kung nais mong araw-araw mong marinig ang salita ng Diyos, pindutin mo ang subscribe ngayon na sapagkat may mensahe pa siya para sa iyo. Ang presensya ng Diyos ay parang banayad na hangin, hindi mo man nakikita, pero ramdam mo. Sa mga sandaling ito, nais kitang anyayahan na manatili pa dahil may kwento akong gustong ibahagi sa iyo. Isang kwento ng pananampalataya, ng pagsubok at ng katapatan ng Diyos. Isang kwento na maaaring maging salamin ng pinagdadaanan mo ngayon.
Naalala mo ba si Jose, ang anak ni Jacob? Isang binatang may panaginip na galing sa Diyos. Ipinakita sa kanya ng Panginoon ang darating na kadakilaan na balang araw siya'y itataas at marami ang yuyuko sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pangitain, hindi agad dumating ang katuparan. Bagkus, dumaan siya sa matitinding pagsubok. Ibinenta siya ng sarili niyang mga kapatid, iniwan, nilinlang, nabilanggo, nakalimutan. Kung tutuusin, parang kabaligtaran ng pangako ng Diyos ang nangyayari sa kanya. Pero kahit isang beses, hindi iniwan ni Jose ang Diyos. Sa bawat madilim na yugto ng kanyang buhay, nanatili siyang matapat sa panalangin. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. At ano ang naging bunga? Sa tamang panahon, itinayo siya ng Diyos bilang pinuno sa lupain ng Ehipto. Ginamit siya ng Diyos upang iligtas ang marami, kasama na ang pamilya niyang minsang nagkanulo sa kanya. Ganyan kumilos ang Diyos. Minsan, ang daan patungo sa katuparan ng kanyang pangako ay masikip, mahaba at puno ng hindi inaasahan. Pero ang mahalaga, huwag mong bibitawan ang panalangin. Huwag mong iwan ang presensya ng Diyos, sapagkat sa gitna ng dilim, siya ang liwanag, at sa bawat pagluha, siya ang nagpapahid ng luha mo. Tingnan mo ang sinasabi sa Genesis 50:20, "Kayo'y nagbabalak ng masama laban sa akin, ngunit pinapabuti iyon ng Diyos." Anong mensahe ang nais sabihin ng Diyos sa iyo rito? Na kahit may gumawa sa iyo ng hindi tama, kahit may hindi ka nais-nais sa buhay mo ngayon, kayang gawing biyaya ng Diyos ang lahat. Hindi pa huli, hindi pa tapos. Ang bawat pagkatalo mo, maaaring maging simula ng tagumpay. Kapatid, marahil may pangarap ka rin na matagal mo nang ipinapanalangin. Isang matatag na pamilya, kagalingan sa sakit, trabaho na matagal nang hinihintay, kapayapaan sa kalooban. Minsan mo nang iniyakan ito. Paulit-ulit mo nang inalay sa Diyos, pero hanggang ngayon parang wala pa ring tugon. Pero gaya ni Jose, baka hindi delay, baka paghahanda. Gusto mong sumigaw, "Panginoon, kailan mo tutuparin ang pangako mo?" Pero pansinin mo, sa katahimikan, mas tumitibay ang pananampalataya. Kapag hindi agad dumarating ang sagot, doon tayo mas lumalalim. At habang naghihintay tayo, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa likod ng eksena. Hindi aksidente na pinapanood mo ito ngayon. Hindi ito simpleng video lang. Ito ay paalala ng Diyos sa iyo na hindi ka nakakalimutan, na may ginagawa siya kahit hindi mo pa ito nakikita, na may panalangin kang hindi pa sinasagot, dahil ang sagot ay mas higit pa sa hinihiling mo. Tandaan mo ang sinasabi sa Roma 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Lahat ng bagay, maging ang sakit, ang luha, ang kawalan, lahat iyan ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngayon, isipin mo si Jose sa kulungan. Wala siyang kasama, wala siyang abogado, wala siyang kasiguraduhan kung kailan siya lalaya. Pero may hawak siyang isang bagay, pananampalataya. At iyon ang naging susi para sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ikaw rin, kapatid, ang panalangin mo ngayon ay hindi bumabagsak sa kawalan, hindi ito nawawala sa hangin, ito'y umaabot sa langit. At sa langit, may Diyos na nakikinig at gumagawa. Kaya kahit pa parang walang nagbabago sa paligid mo, manalig ka. Ang Diyos ang bahala sa hindi mo kayang ayusin. Siya ang nagsasara ng pintuan na hindi para sa iyo. At siya rin ang nagbubukas ng mga daan na wala sa mapa. Siya ang gumagawa ng himala sa katahimikan. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa mga panahong parang ligaw ka. Isang paalala lang, huwag mong hayaang sirain ng pagod o pagkadismaya ang koneksyon mo sa Kanya. Dahil ang kaaway, gusto niyang manghina ka. Gusto niyang mawalan ka ng pag-asa. Pero ang Diyos, siya ang nagbibigay ng bagong lakas sa mga pagod na tulad mo. Sabi sa Isaiah 42:31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay muling magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na parang mga agila. Sila'y tatakbo
at hindi mga papagod. Sila'y lalakad at hindi manganghihina. Isipin mo, isang panalangin lang ang pagitan mo sa himala, isang matatag na pananampalataya, isang pagpili araw-araw na maniwala na ang Diyos ay tapat. Sa panahong ito ng umaga, habang ang iba'y tulog pa, ikaw ay gising na hindi lang pisikal, kundi espiritual. Dahil may ginagawa ang Diyos sa loob mo, hinuhubog niya ang puso mong handang sumunod, binubuo niya ang karakter mo para sa susunod na yugto ng buhay mo. At oo, may susunod na yugto, may panibagong simula, may bagong pinto na bubuksan. At kapag dumating na ang panahon na yon, masasabi mong, "Salamat Panginoon, hindi mo ako iniwan." Ngayon, bago tayo magtapos sa sandaling ito, nais kitang hikayatin na gawin ang isang bagay ng may pananampalataya. Sa comments, isulat mo ang mga katagang, "Panginoon, Ikaw ang tapat sa lahat ng panahon." At kung may pangalan ng mahal mo sa buhay na nais mong ipanalangin, isulat mo rin. Sama-sama tayong mananalangin para sa kanila. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe para araw-araw mong marinig ang salita ng Diyos na sumasabay sa bawat hakbang ng buhay mo. May sasabihin pa siya sa iyo. Habang tinatapos mo pa ang nakaraang panalangin sa puso mo, hayaan mong ipagpatuloy natin ang paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa. Ang bawat salita sa umagang ito ay isang paanyaya na lumapit, hindi lamang para magsalita kundi para marinig ang tinig ng Diyos. Hindi ito basta inspirasyon lang, ito ay direktang pag-udyok mula sa Diyos para sa iyo. Isang pag-ibig na hindi nauubos, isang biyaya na laging sariwa sa bawat umaga. Sa bawat araw na nagigising tayo, may mga bagay na hindi natin agad nauunawaan. May mga pangyayari na hindi natin inaasahan at mga tanong na paulit-ulit nating hinihiling na sagutin ng Diyos. Ngunit sa bawat panalangin ng umaga, may kapangyarihang bumangon ang ating espiritu. May direksyon ng bawat hakbang na tiniyak ng Diyos bago pa man tayo magising. Sa sabi ng salita ng Diyos sa awit 143:8, "Hayaan mong marinig ko tuwing umaga ang iyong kabutihan, sapagkat sa iyo ako naglalagay ng aking pag-asa." Ang umaga ay hindi lang simula ng araw. Ito ay pagsisimula ng bagong pahina ng iyong buhay kasama ang Diyos. Alam mo ba, may sinasabi sa banal na kasulatan na ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang pag-ibig, hindi humihinto sa kanyang kabutihan, at hindi nawawalan ng panahon sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Sa Salmo 10:10, sinabi na, "Ang lungkot ay maaaring tumagal sa magdamag, ngunit sa umaga ay dumarating ang sigla." Hindi lahat ng bagay ay agad-agad, ngunit ang Diyos ay tumutupad sa takdang panahon. Hindi niya binabaliwala ang iyong mga dasal. Hindi niya nililimot ang mga pangarap ng puso mo. Kapag ikaw ay nananalangin ng tapat, ang direksyon ng Diyos ay nagiging malinaw. Isipin mo ang isang magsasaka. Bago mag-ani, kailangan niyang magtanim, diligan at maghintay. Hindi niya makikita agad ang bunga pagkapagtanim, pero hindi siya tumitigil sa pag-asa at pananampalataya. Sa bawat araw, inaasahan niya ang paglago. Ganyan din ang proseso ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat panalangin mo ay parang pagtatanim ng binhi sa lupa ng Diyos. Hindi mo man agad nakikita ang resulta, ang Diyos ang bahala sa paglago. Siya ang nagbibigay buhay sa bawat butil ng pananampalataya mo. At sa mga oras na parang wala kang nakikitang pagbabago, tandaan mong ang Diyos ay hindi kumikilos ng sabay-sabay sa oras ng mundo, kundi ayon sa oras ng kanyang walang hanggang plano. Sa Efeso 3:20, sinasabi, "Ngayon, ang Diyos na nakapagbibigay sa atin ng mas higit pa kaysa sa ating hinihiling o maisip ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin." Ang Diyos ay hindi limitado. Hindi limitado ang kanyang sagot. Ang kanyang biyaya ay mas malaki kaysa sa anumang pakiramdam mo ngayon. Hindi mo kailangan maubos ang iyong lakas bago mo makita ang sagot. Hindi mo kailangan hintayin ang huling sandali bago mo maramdaman ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Ang presensya niya ay naroroon sa umagang ito. Hindi lang bilang ideya o konsepto,
kundi bilang buhay na realidad. Habang binibigkas mo ang mga salita sa iyong puso, ang hangin ng biyaya ay dumadampi sa bawat parte ng buhay mo. Ang mga pangakong nakaupo sa langit ay bumababa sa lupa, sa buhay mo, sa araw na ito. May mga pagkakataon ding nakakaramdam tayo ng pagod at pagkadismaya, pero ang Diyos ay nagbibigay ng bagong kapangyarihan sa mga umiibig sa Kanya. Sa Isaias 40:31 nakasulat, ngunit ang mga nananalangin at umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. Tatakbo sila at hindi manghihina, lalakad sila at hindi mapapagod. Ito ang pangakong ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat taong umaasa sa Kanya, sa bawat puso na tapat na lumalapit sa Kanya sa umaga at gabi. Hindi mo kailangang mag-isa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Sa mga pagkakataong ikaw ay nagtataka, nagdadalawang isip o nangangarap pa lamang. Siya ang maaasahan mo. Siya ang Diyos ng biyaya, ng kabutihan, ng bagong simula. Ang umaga mo ngayong ito ay isang pagkakataon upang mapawi ang takot at tumibay sa pananalig. Ito ay sandali para isuko sa Diyos ang lahat ng bagay na bumibigat sa puso mo. At hayaang siya ang maging lakas mo. Huwag kang mabahala kung minsan ay hindi mo maramdaman agad ang sagot, dahil ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sagot nang hindi mo una nakikita ang layunin. Huwag mong sukuan ang paglapit sa Kanya. Ang bawat panalangin ng umaga ay isang biyaya na binibigay niya upang pag-ibayuhin ang iyong pananampalataya. Sa oras na tumibay ang pananampalataya mo, mabubuksan ang mga pinto ng pag-asa na hindi mo inaasahan. At ngayong panahon ng iyong buhay, ang Diyos ay naghihintay na ikaw ay maniwala sa Kanya ng mas malalim kaysa dati. Handa ka ba para sa bagong karanasan ng Kanyang pag-ibig? Handa ka bang tanggapin ang direksyon na Siya mismo ang magbibigay? Handa ka bang maging matatag kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan? Sapagkat ikaw ay naglalakad kasama ang Diyos. Ang mga tanong na ito ay hindi basta-basta. Ito ay paanyaya sa isang mas malalim na buhay kasama ang Kanya. Ngayon, bago tayo manatiling nakikinig sa susunod na bahagi ng mensahe ng Diyos, nais ko munang marinig mula sa iyo sa comments. Isulat mo ang mga katagang handa akong tahakin ang landas ng Diyos. At kung may specific na bagay na gusto mong ipanalangin ngayong araw, isulat mo rin iyon. Maraming beses, ang panalangin ng fellowship na ito ay nagiging daan ng pagpapala para sa iba. Kung nararamdaman mong ang salita ng Diyos ay lumalalim sa puso mo at nagpapalakas sa iyong pananampalataya, huwag mong kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama sa bawat bagong mensahe ng pag-asa at panalangin. May mas malaki pang ipapahayag ang Diyos sa iyo at hindi mo ito pipigilang marinig. Nararamdaman mo ba ang pagkilos ng Diyos sa puso mo habang pinakinggan mo ang bawat salita? Hindi ito basta inspirasyon lang. Ito ay buhay na presensya ng Diyos na gumagalaw sa iyong kalooban. At ngayong araw na ito, ang mensahe ng Diyos ay hindi nagtatapos sa pag-asa. Ito ay umuusbong ngayon upang magbigay ng kapangyarihan, lakas at direksyon, hindi lamang para sa umaga, kundi para sa bawat hakbang ng iyong araw. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nananalangin ng umaga, hindi mo lang inaabot ang Diyos, Siya mismo ang humahawak sa pag-asa mo. At kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya ng buong puso, ang presensya Niya ay nagiging liwanag na gumagabay sa iyo. Hindi mo man maramdaman agad sa simula, ang bawat salita mo sa puso mo ay bumabalik sa iyo na may buhay na dalang pagbabago. Ito ang kapangyarihan ng panalangin ng umaga. Hindi lang ito ritual, kundi isang buhay na koneksyon sa Diyos. Sa mga oras na nararamdaman mong mabigat ang buhay, hayaan mong ang salita ng Diyos ang magbigay ng bagong lakas sa iyo. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang, ang sabi sa awit 23:1. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinababayaan.
Ang bawat pangakong ibinibigay niya ay hindi nagbabago. Hindi ito nakadepende sa panahon, hindi ito nakadepende sa pakiramdam mo, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang salita. At kapag ang Diyos ang kasama mo sa bawat umaga, ang bawat araw ay nagsisimula sa kapayapaan at pagtatapos sa tagumpay. Ngunit paano kung may mga araw na parang hindi ka nakakarinig ng sagot? Paano kung sa bawat dasal mo ay tila may katahimikan sa paligid? Hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Dahil ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kawalan ng sagot. Ito ay panahon ng Diyos para palalimin ang iyong pananampalataya, para patunayan sa iyo na ang iyong tagumpay ay hindi nagmumula sa bilis ng pagsagot, kundi sa katatagan ng iyong puso sa Diyos. Sa bawat sandali na nananalangin ka ng may pag-asa at pananampalataya, ang Diyos ay kumikilos sa paraang hindi mo inaasahan. At ngayong panahon ng iyong paglalakbay, hindi ka tinantanan ng Diyos. Ang bawat hakbang mo ay sinusubaybayan niya. Ang bawat pangarap mo ay nasa kanyang mga kamay. Ang bawat luha mo ay niya ring pinapawi. Ang Diyos ay hindi nagtatago sa gitna ng laban. Siya ay kasama mo sa bawat laban ng buhay. Kapag ika'y nadapa, siya ang mag-aangat sa iyo. Kapag ika'y nanghihina, siya ang magbibigay ng bagong lakas. Kapag ika'y naguguluhan, siya ang magbibigay ng kaliwanagan. Hindi biro ang katotohanang ang Diyos ay may plano para sa iyo. At ang plano niya ay higit pa sa mga inaasahan mo. Ayon sa Efeso 3:20, ngayon ang Diyos na makapagbibigay sa atin ng mas higit pa sa ating hinihiling o naiisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi lang tumutugon sa mga panalangin mo ayon sa limitadong pag-iisip mo. Siya ay gumagawa ng higit pa sa mga inaasahan mo. Ang bawat pangako niya ay mas malaki kaysa sa iyong mga pangarap. At ngayong ikaw ay nakikinig ng mga salitang ito, tandaan na ang Diyos ay hindi nagtatago sa simpleng pag-ibig lang. Siya ay umiibig ng may kapangyarihan, may gawa at may epekto sa iyong buhay. Ang biyaya niya ay hindi mahina. Ang pangako niya ay hindi naglalaho. Ang presensya niya ay hindi nagbabago. Siya ay Diyos na tapat sa lahat ng panahon. At ang panalangin mo sa umaga ay tunay na may kapangyarihan. Kung mayroon mang mga pagkakataon na parang hindi mo pa nakikita ang tanda ng sagot, hayaan mong ang iyong pananampalataya ay maging ilaw sa dilim. Dahil ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng sagot, siya rin ang nagbibigay ng tatag para harapin ang lahat. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos. Siya ang nagbibigay ng lakas sa gitna ng kahinaan. Siya ang nagbibigay ng direksyon kapag naliligaw ka. At ang bawat salita ng Diyos ay nagiging ilaw sa iyong landas. Hindi mo kailangan maglakad ng mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo. Hindi mo kailangang magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Dahil sa bawat oras na ikaw ay tumayo para manalangin, ang Diyos ay nakangiti sa katapatan mo. Siya ay nakikinig. At hindi lang siya nakikinig, kundi kumikilos para sa kapakanan mo. Ang bawat simoy ng umaga ay paalala na may panibagong pagkakataon para sa iyong buhay. Ito ay paalala na ang Diyos ay may plano at ang plano niya ay mabuti. Ngayon, habang pinakikinggan mo ang bawat salita sa umagang ito, huwag mong hayaan na mawala ang kamay ng Diyos sa puso mo. Panatilihin ang iyong puso na bukas sa Kanyang tinig. Panatilihin ang iyong pananampalataya na tapat at masigasig dahil may mas malalim pang mensahe ang Diyos na nais mong marinig. Hindi pa tayo tapos. Ang mensahe ay magpapatuloy at ang presensya ng Diyos ay lalalim pa. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mensahe na ihahayag ng Diyos sa iyo, nais kong marinig ang boses mo sa comments. Isulat mo ang mga salitang, Panginoon, lakasan mo ang aking pananampalataya. At kung may specific na pasasalamat sa buhay mo ngayon, isulat mo rin iyon. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang pinapalakas, kundi pati ang iba na nagbabasa ng iyong mga salita.
At kung ang salita ng Diyos ay nakatama sa puso mo at nagbibigay ng bagong pag-asa at kapayapaan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama sa bawat umagang puno ng inspirasyon, direksyon ng Diyos at kapangyarihan ng panalangin. May mas malalim pang ipapahayag sa iyo at hindi mo ito dapat palampasin. Ang Diyos ay may susunod na salita para sa iyo at ito ay magbibigay ng bagong lakas sa iyong espiritu habang nagpapatuloy ka sa araw na ito. Habang hinihimas ng liwanag ng araw ang puso mo, mararamdaman mo ang tawag ng Diyos na hindi lamang magsimula ng araw, kundi magsimula ng bagong buhay sa Kanya. Hindi basta salita lang ito ay direktang tinig ng Diyos na bumabalot sa puso mo. Sa bawat paghinga mo ngayon, pakiramdaman ang kapayapaan na nagmumula sa presensya niya. Hindi ito pangkaraniwan, ito ay kabutihan ng Diyos na dumarating sa umaga mo upang palakasin ka, gabayan ka at ituro ang tamang direksyon para sa bawat hakbang mo. Alam mo ba na ang Diyos ay hindi nagtatapos sa simpleng pag-asa, siya ay nagbibigay ng katuparan. Kapag ang salita niya ay dumating sa puso mo, hindi ito naglalaho, hindi ito nawawala sa hangin. Ito ay nagiging ilaw sa daan mo, lakas sa oras ng kahinaan at direksyon sa panahon ng pagkalito. Ang bawat salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na mas malakas kaysa kahit anong takot o pag-aalinlangan. Ito ang pangako niya sa mga taong tumatawag sa kanyang pangalan at naniniwala sa kabutihan niya. Sa Salmo 37:23, sinasabi na ang mga lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Ipinagagalak niya ang bawat hakbang niya. Hindi mo kailangang mag-isa sa paglalakad na ito. Hindi mo kailangang maghanap ng sariling lakas sa mga bagay ng mundo. Ang Diyos na nagliligtas at nagbibigay ng pag-asa ay kasama mo sa bawat galaw mo. Ang biyaya niya ay hindi nag-uurong, ang pag-ibig niya ay hindi nauubos, at ang mga pangako niya ay buhay at tapat. Bago ka magpatuloy sa araw na ito, huwag mong kalimutang damhin kung gaano kalapit ang Diyos sa puso mo. Marahil ay mayroon kang mga tanong na hindi pa nasasagot, mga bagay na pilit mong inaayos sa sarili mo, o mga pangarap na tila malayo pa. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, ang Diyos ay may plano, at ang kanyang plano ay magbibigay sa iyo ng higit pa sa kaya mong isipin o hilingin. Ito ay hindi basta inspirasyon, ito ay garantiya ng pag-ibig na hindi nagbabago. Isa pa, kapag ang puso mo ay nakatutok sa Diyos, ang bawat gawaing maliliit ay nagiging sagradong mga hakbang. Ang pagbangon tuwing umaga, ang simpleng paghinga, ang pagtulong sa kapwa, at pati ang pagharap sa mga pagsubok, lahat ito ay nagiging bahagi ng plano ng Diyos na bumubuo sa iyo. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang pilitin ang sagot. Ang Diyos ay gumagalaw sa tamang panahon, sa oras na ikaw ay handa, sa oras na ang puso mo ay bukas, at sa oras na ang loob mo ay puno ng pananampalataya. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Hindi mo kailangang magmukhang malakas sa harap ng iba. Ang Diyos ay tumitingin sa puso mo, sa katapatan mo, sa pag-asa mo, sa tinig ng panalangin mo, at sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa Kanya. Ang mga pangako niya ay hindi nakabase sa perpekto mong pagganap, kundi sa katotohanang ikaw ay Kanyang nilikha, Kanyang iniibig at Kanyang ginagabayan. Habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos ngayong umaga, hayaan mong ang bawat pangako niya ay maging ilaw sa landas mo. Hayaan mong ang bawat salita ay maging lakas sa oras ng pagod. Hayaan mong ang presensya niya ang magsimula ng araw mo at ang huli mong pag-iisip bago ka matulog sa gabi. Dahil kapag ang Diyos ang naging simula at wakas ng araw mo, hindi ka mawawala ng pag-asa. Ang bawat bukang liwayway ay paalala ng Kanyang kabutihan sa buhay mo. At habang papalalim ang ugnayan mo sa Diyos, makikita mo rin ang mga pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa buhay. Mas madali mong mapapakinggan ang tinig ng Diyos kaysa sa ingay ng mundo.
Mas tatanggapin mo ang kapayapaan kaysa sa takot. Mas pipiliin mo ang pag-asa kaysa sa alinlangan. At sa ganitong pagbabago, ang buhay mo ay nagiging patotoo ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay mo, sa hindi mo nakikita, sa hindi mo nararamdaman agad, at sa hindi mo agad naiintindihan. Siya ang gumagawa sa mga bagay na tila maliit, ngunit may malaking epekto. Ang simpleng panalangin mo ngayong umaga ay maaaring maging simula ng mas malalim na gawain ng Diyos sa iyo. Ito ay parang butil na itinanim sa lupa ng pag-asa, at dahil sa kanyang biyaya ito ay lalago, iiral, at magbubunga ng higit pa sa inaasahan mo. Ngayong ikaw ay narito pa rin, patuloy na nakikinig at bukas sa tinig ng Diyos. Tandaan mong ang bawat araw ay bagong pagkakataon upang maranasan ang pag-ibig, kabutihan at direksyon ng Diyos sa buhay mo. Ang bawat salita na iyong pinakinggan ay bahagi ng kanyang plano para sa iyo. Hindi ito basta mga salita, ito ay mga pangakong nagmumula sa langit. Ang Diyos ay hindi nagtatago sa mga pangako. Siya ay tumutupad sa mga ito, sa mga buhay na tulad mo. Mga taong nananalangin, umaasa at nagtitiwala. Bago ko tapusin ang mensaheng ito, nais kong marinig ang boses mo sa comments. Isulat mo ang mga salitang, Panginoon, ako ay sumasunod sa iyong plano. At kung may isang pangakong nais mong makamtan ngayong araw o isang lugar sa buhay mo na gusto mong ialay sa Diyos, isulat mo iyon din. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang nakakonekta sa Diyos, pati ang iba ay nakikinig, nakaka-relate at nagiging mas matatag sa pananampalataya. At kung ang salita ng Diyos ay sumasalamin sa puso mo ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe upang araw-araw mong maranasan ang direksyon ng Diyos sa buhay mo at makinig sa mga panalangin ng umaga na magpapatibay sa loob mo. Huwag mo ring kalimutang i-click ang video na lumalabas sa screen ngayon, sapagkat ang Diyos ay may susunod na mensahe na magbibigay ng bagong pag-asa at inspirasyon sa iyo habang nagpapatuloy ka sa araw na ito. Ang Diyos ay may sasabihin pa at hindi mo ito dapat palampasin.